honors. Oh, I realize it is important. I realize there's a message that has to be sent here. Isa sa mainit na isyong kinaharap ng mga dating Pangulo ang tungkol sa family planning. Ang paggamit ng artificial contraceptives, suportado ng papasok na kalihim ng kalusugan. Bagamat tutulungan rito ang simbahang Katolika, hindi lang naman daw ito ang relihiyon sa bansa. Marami naman tayong relihiyon sa Philippines. So we have to balance all of those, give the public all the options. At tungkol naman sa paninigarilyo ng papaupong Pangulo, sinabi ni Ona na ipagpapatuloy niya ang kampanya para pangaralan ng publiko tungkol sa panganib ng paninigarilyo. Pero hindi raw niya tuwirang sasabihan si Aquino na itigil na ito. There is, as I said, a certain prerogative sa sarili mo. But he must be made aware of the danger, no? Pagtitiyak naman ng bagong pinuno ng Presidential Management Staff, lahat ng bagong talagang kalihim inaasahan ng Pangulo na magtatrabaho. Sa estiloan niya ng bagong halal na Pangulo, tiyak na makikita ang kakayahan ng mga ito. He doesn't micromanage. He picks people that he trusts and then he gives you some marching orders and then he lets you work comfortably on your own. Batid ng mga bagong talagang miyembro ng gabinete ng papasok na administrasyon, nakataon ang atensyon ng lahat sa kanila. Marami ang pinangako ng bagong halal na Pangulo noong panahon ng kampanya. Ngayon, kasama sila sa mga inaasang tutupad nito. Rafi Tima, GMA News. Susunod na po ang special coverage ng unang hirit sa napipintong inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Abangan din ang special coverage ng GMA News and Public Affairs kasunod ng unang hirit mamaya. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Tinatanggap ko ang hiling ng sambayanan. Tinatanggap ko ang hamong pamuno sa labang ito. Vice President of the Republic of the Philippines. The newly elected President of the Republic of the Philippines. Magandang umaga mga igan. Nandito po ako ngayon live sa Quirino Grandstand para sa buong persang pagtutok po ng GMA News and Public Affairs sa mga saysayang panunumpa ng ika-15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Benigno Aquino III, at ang ganoon din ang kanyang Vice Presidente, si Vice President Jejomar Cabawatan Binay. Piyasa opisyal po ngayon sa buong bansa, ibig sabihin walang pasok sa trabaho, ganon din sa eskwela. Pero hindi ko masabi kung magandang umaga dahil ngayon po dito sa Quirino Grandstand ay nagsisimula na rin po ang pagpatakpo ng ulan. Halos 7 oras na lang hinihintay, eksaktong alas 12 na tanghali mga igan, dito mismo sa entablado sa aking likuran, sa Quirino Grandstand manunumpa ang ating bagong Pangulo. At makakasama ko rin dito sa Quirino Grandstand, mag-aatid ng mga pinakuling balita si Rhea Santos. At siyempre sa studio, ay kasama pa rin natin ang ating mga nagagandahan, nakapili sa umaga dito po sa unang hirit. Ayan po sina Susie, si Lynn, si Luan, si Pia. Present. Ayan, ang roll call Okay, dito sa Quirino Grandstand, kagabi pa kami na rito,
talagang abalang-abala yung sinasagawang rehearsal dahil sa mga nagniningning na mga bituin para po sa kanilang selebrasyon. At dito rin po ay nasaksihan natin kung paano hanggang madaling araw kanina ay patuloy na isinasaayos ang paligid po ng Quirino Grandstand para mas maganda, magarbo, nagniningning, makulay. Kayong po makasaysayang araw na ito. At tingnan natin ang nakalap po ng mga bagong mga impormasyon ng ating kasamang si Rhea Santos mula po roon mismo sa may Quirino Grandstand. Rhea? Hi, Igan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Nako, nandito po ako sa South Wing ng Quirino Grandstand kung saan uupo ang marami sa mga VIPs na bisita ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay. At Igan, kumbaga sa checklist ay markado na ang lahat ng elemento sa paghahanda sa inaugurasyon ngayong makasaysayang araw na ito. Kaninang alas 3 lang ng umaga, no, may mga pagkidlat tayong nakita, bahagyan umambon at ngayon nga, medyo tuloy-tuloy pa rin ang pag-ambon. Kaya sa mga kapuso natin na pupunta po rito para saksihan ang inaugurasyon ng ating bagong presidente at bagong vice-presidente, huwag kakalimutan ang payong, panangga sa ulan man yan o panangga sa init. Back to you, Igan. Okay, maraming salamat, Rhea. Samantala, nabanggit ko kanina na hindi lang kami rito sa Quirino Grandstand maghahati ng mga balita sa mga saysayang araw nito. Punta natin ating mga barkada dyan sa studio. Go ahead. Good morning, Igan. Ayan. Morning. Alright, so lahat ng tao excited ngayon. Nagpare-pareho ng mga suot para masiguro ang pagsalubong sa bagong Pangulo at Vice President ng Pilipinas. Handang-handa na talaga tayo. That's right. Dahil talagang napaka-makasaysay ng araw na ito, ika-15 Pangulo po ng Pilipinas ang manunumpa kasama ang kanyang Vice-Presidente. At tulad po ng aming ipinapangako, buong puwersa po ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa mga paghahanda para sa Aquino Binay Inauguration. At bukod sa Quirino Grandstand, binabantayan po ni Susan Enriquez ang Manila Hotel kung saan po ay doon po nagstay ang karamihan sa mga VIPs na dadalo ngayon sa inaugurasyon. Si incoming President Noynoy Aquino naman ang tututukan ni Connie Sison sa kanyang tahanan sa Times Street sa Quezon City. Si Vice President Binay yata nandun na sa Manila Hotel simula pa kagabi. Yes, with his whole family. With his whole family. At mamaya, grand entrance siya sa Quirino Grandstand dahil siya ay sasakayatan ng EG. Ng EG. Oh, very environmental. Siyempre, yung pamilya ni President-elect Aquino ay nandoon na rin sa Manila Hotel. So they stay So there. fully booked. Yes, fully booked sila. Pati mga taga-GMA nandun na. Nandun na rin sila. Nasa labas sila ng pinto ngayon ng mga Aquinos. Kumakatok na, good morning, pwede pa interview. Pa-interview. Samantala po, gaya nga po ng sinabi natin, yung Quirino Grandstand, napakarami po ng ating mga kapuso nakabantay doon. Pero hindi nga lang po yun ang ating binabantayan. Pati po ang, syempre, man of the hour. Aba, alamin natin kung handang-handa na siya para sa kanyang tinatawag na Date with Destiny. Alamin po natin kay Connie Sison na nandun na ngayon pa lang sa Times Street. Hi, Connie! Good morning! Hello at good morning sa iyo dyan. Lahat, ngayon ay napakatahimik pa rin dito sa Times Street. Actually, nakikita natin lang ay ang mga kasama natin sa media na nakaantabay dito at handang-handa na rin na mag-cover. Excited na nga kaming lahat na lumabas na, no? Although ngayon, syempre, wala pa tayong balita, maaga pa. Pero kung masusunod naman ang kanyang itinerary, mamaya ay lalabas ito sa 9:45 ng umaga para pumunta naman sa Malacanang para sunduin doon si outgoing President Gloria Arroyo. Samantala sa kasalukuyan, Pia, nakikita natin ngayon ay maulan na. Talagang, kumbaga, umuulan na, hindi lang to basta ambon. Kaya naman inaasahan natin na maya-maya titila na itong ulan para mas maging mabilis ang pagko-cover natin dito. Pero sa ngayon ay nakikita rin natin na patuloy pa rin ang pag-aantabay naman at pagbabantay ng mga security forces. Naririto rin sa paligid ng Times Street ang Quezon City Police District. Gayon din ang mga close-in bodyguards. Itong si President-elect Noynoy Aquino, nakikita natin sila ngayon sa tapat mismo ng kanyang bahay. At kanina rin, nung hindi pa ganun kalakas ang ulan, ay naglilibot ng ilang mga security officers dito naman na may kasama pang mga K9 units. Ito ay para paghahanda na rin sa seguridad dito sa Times Street ngayong araw. Pia? Alright, Connie, nako, I'm sure maraming mag-aabang din dyan mamaya sa pag-alis ni President-elect Noynoy Aquino. Abangan namin ang iba pang updates mula sa iyo. Connie Sison, maraming salamat.
Samantala, alamin naman po natin kung gising na ba yung mga dadalo sa inaugurasyon na sa Manila Hotel pa lang tumuloy dahil syempre malapit na ito sa Quirino Grandstand. Medyo maaga-aga pa pero alamin natin nandun si Susan Enriquez. Susan? Good morning, Pia. Nako, tama ka dyan. Medyo dito sa Manila Hotel kung saan tumutuloy ngayon ng ilang mga pangunahing personalidad para sa magaganap na inaugurasyon ngayong araw nito, talagang abalang-abala na at magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ng pamilya Aquino at Binay sa mga sandaling ito, ilang oras bago ang kanilang panunumpa. Marami sa kanila ngayon sa Manila Hotel tumutuloy, pati na ang ilang kaanak at kani-kanilang mga bisita, tulad na lang ng mga kapatid ni President-elect Noynoy Aquino, ang kanyang 4 na kapatid na babae na unang nakagamit ng bagong-bagong executive lounge ng Manila Hotel. Ipinasilip yan sa GMA News ng pamunuan ng hotel at a la carte ang pagkain. Bago rin ang mga butler na magsisilbi sa magkakapatid na Aquino. At bilang pakiisa sa makasaysayang inaugurasyon, dilaw ang necktie na isusuot nila. Nasilip din natin ang suite na katulad ng tutulugan ng mga Aquino. 21,000 pesos daw ang bayad dito kada gabi. May tigda 2 flat screen TV at iPad dock. Pati sa CR may flat screen din. Wi-Fi ready ang buong kwarto. At so ayan po yung mga asahan natin magaganap ngayon dahil mula po dito sa Manila Hotel ay tutuloy na mamaya sa Quirino Grandstand ang magkakapatid na Aquino. Siyempre, ang ilan pa sa mga pangunahing bisita na tumutuloy ngayon pansamantala dito sa Manila Hotel. Pia? Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Ayan, actually, bukod ata doon sa pamilya Aquino at pamilya Binay, may mga celebrities din yung mga magpo-perform na doon na rin magagaling sa Manila Hotel. Charisse nandun. Of course, nagpo-perform si Noel Cabangon, Alcacid. Nako, Regine Velasquez nandun din. So, parang one big party silang lahat. Baka nakita-kita na sila kagabi. Tapos after that, syempre may party pa rin doon sa Quezon City. Change outfit na sila noon. Siguro Pilipinyana na sila in the morning or afternoon, tapos sa gabi, party outfit na. Samantala, speaking of the party, puspusan na rin po ang paghanda sa Quezon Memorial Circle kung saan magaganap ang street party mamayang gabi para kay President-elect Aquino. At kahapon pa lang po, halos buong maghapon ang nagsa-soundcheck ang mga technician roon at inilagay na rin ang mga high-tech na ilaw na gagamitin sa mga pagtatanghal. Pati po ang siyam na camera na gagamitin, nakasetup na rin at sentro ng entablado isang higanteng LED screen bukod pa sa mga nakakalat na video wall sa iba't ibang parte ng circle. At bagamat sa gabi pa ang selebrasyon sa QC Circle, maaari nang pumunta roon ang mga tao simula alas 9 ng umaga at mapapanood nila doon ang mga pangyayari sa Quirino Grandstand sa pamamagitan ng mga giant LED screens. Ibang-iba siguro ang sitwasyon ng inauguration sa 20 years ago, 30 years ago. Ngayon, pa-high-tech siya ng pa-high-tech. Basta iba na yung pagka-organize sa kanya dahil iba na yung panahon ngayon. So, saan parang kayo, concert na siya. Kung ano man ang choose yung pupuntahan, yung Quirino Grandstand ba o yung Memorial Circle, magdala kayo lagi ng payong. Kasi maulan-ulan talaga ngayon, di ba? The weather is ang aga pa nga lang, umaambon na. Oo, may warning na. May warning na. Parang sigurado kayo. Dapat handa po tayo. At ito naman po, balikan po natin si Igan na nasa Quirino Grandstand. Igan. Okay, maraming salamat. Naku po, habang lumalapit po itong panunumpa ni Pangulong Noynoy, kasabay po ng pagtagsa ng mga tao ngayon. Ganito kaaga, may mga pumupunta na po. Sumabay din po ang paglakas ng busang ulan. Habang may nakikita rin tayo konting liwanag dito, pero sumasabay ang kulog at kidlat. Ngayong mga oras ito. Itong mga ngayong nagpuntahan, gusto makapwesto maganda doon sa may unahan. Pero, ayun, at least nakikita natin na halos lahat na nagpupunta rito, may mga dala naman payong. Ang naawa lang ako, yung iba may mga kasama pang mga bata. Eksakto po, schedule ng ating bagong Pangulo sa araw na ito. Kaya naman mula ngayon hanggang mamaya, denumero na po ang galaw ng lahat ng mga may gagampan ng papel sa panunumpa. Ang lahat po ng mga ganap ngayong umaga, buong-buong iatid sa inyo ng buong persa ng GMA News and Public Affairs. At sisimulan nga natin dito sa unang hirit. Bahagi pa rin ito ng ating panata sa pagbabago. The Aquino Binay Inauguration Special Coverage. At ilan po sa ating mga iatid sa inyo mga report, handang-handa lang po itong Quirino Grandstand. Ilang oras bago yung panunumpa.
ng ating si Pangulong Noynoy at si Pangalawang Pangulong Binay. Kahapon po ay balang inayusan po ng Inauguration Committee itong paligid po ng Quirino Grandstand. Yung mismo entablado, kung mapapansin po natin, may mga ribbon na at iba pang palamuti. Pero hindi lang po grandstand ang ginayakan, no? May pinatayo po rito na mga dalawang fountain, magkabilang gilid po ito. At sakaling, alam niyo naman ang panahon ngayon, medyo uulan, mamaya iinit, makakadulot ng konting paglamig yan sa mga dadalo po rito at sasaksi sa panunumpa ni Pangulong Noy at Vinay, sabi nga. Pero mananig po sa entablado ang matingkad na kulay dilaw ng 2,000 Mocara orchids. Ako, ewan ko kung sa ulan nito makita natin Mocara orchids, ha? Locally, ano po ito grown ito at galing pa sa UP Los Baños. Nasuyod na rin po ang grandstand ng mga sniffing dogs kahapon para matiyak ang kaligtasan ng buong okasyon. Okay, naku, narinig na po natin yung medyo, lalo pa lumalakas po ng mga kulog at kidlat. Dito sa aking ganan, may parating na rin pong hanay ng ating mga supporter po nitong si Pangulong Noy. Baka nakatilaw din ito, pero yung kanilang daladalang tarpaulin o daladalang mga placards, yun ang ginagamit nilang parang galang dito sa ulan. At wala akong makitang dalang payong dito ibang to, no? Doon sa mga susunod po rito, naku, huwag niyong kalimutang magdala ng payong, sombrero, kapote, bota. Medyo alam niyo naman itong Quirino Grandstand, damuhan to Pag nabasa ito, maputik na po rito Okay, buong kamay nila naman po, bantay sarado sa ngayon. Araw po ng inaugurasyon, kagabi pa itinaas ang heightened alert status ng NCR. Mga regional offices ng PNP mula Regions 1 hanggang 8. Hanggang ang National Headquarters naman, may National Support Unit. Nasa full alert status naman ang PNP Special Action Force. Ganon din ang regional offices, 9 to 13, kasama po ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pwersa naman ng Armed Force of the Philippines dito sa Metro Manila, isinailalim na rin po sa Red Alert. Pinaigting na rin po seguridad sa mga paliparan, ayon naman po sa Bureau of Immigration. Samantala, tiniyak naman ng MMDA na katuwang ito sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Partikular po sa lugar ng inaugurasyon. Marami po mga sinarhang kalsada. Mamaya, iatid namin sa inyo kung alin-alin po yung mga sinaradong kalye at kung saan kayo pwedeng dumaan para dire-diretso sa inyong patutunguhan. Okay, ibinida rin po ng MMDA yung flood control contingency plan na ito kung sakali raw ulanin tayo ngayong araw na ito, nangyayari na nga. At paalala nga po sa lahat pa rin nasasali dito at lalo sa Victory Concert sa Quezon Memorial Circle. Sa mamayang gabi naman, liquor ban ha. Hindi porket party, inuman yan. Ayon sa PNP, liquor ban. Ibig sabihin, may pinagbabawal ang pagdadala ng anumang inuming nakalalasing. So inaasahan po dadalo din sa parting yon si President-elect Noynoy sa naturang street party alas 6 ng gabi. Abangan lang po kung siya'y sasayaw o kakanta. Nakaantabay pa rin yan. Okay. Mula rito sa Quirino Grandstand, tingnan natin kung naapekto na ba yung mismong Quirino Grandstand sa lakas ng busang ulan na ito. Kasama pa rin natin si Rhea Santos. Rhea? Yes, dito sa kinatatayuan ko sa South Wing, no, kitang-kita yung mga upuan ng VIPs sa baba ng Quirino Grandstand. Talagang nabasa na po ng malakas na buhos ng ulan. Mukhang maraming punasan pong magaganap mamaya bagong inauguration ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Pero syempre, we're still hoping and praying na titila ang ulan at sisilip ang haring araw kahit papano para sa mahalagang okasyong ito. Samantala, karagdagang impormasyon po para sa ating mga kapuso, kahit na piyesta opisyal ngayon at walang pasok, inaasahan pa rin po ang pagbibigat ng trapiko dito sa area ng Quirino Grandstand. Kaya eto na nga at may abiso na tayo para sa mga motoristang daraan sa lugar na ito. Mamayang alas 7 pa lang ng umaga, isasara na po ang ilang lansangang malapit sa Quirino Grandstand. Yan ang kahabaan ng Rojas Boulevard at Bonifacio Drive mula Quirino Avenue hanggang Andas Circle. At kahabaan naman ng P. Burgos sa TM Calao mula Rojas Boulevard hanggang Maria Orosa.
Kaya sa mga sasakyan po na papuntang norte mula sa Osmeña Highway, inaabisohang kumanan sa Quirino Avenue at dumaan sa Nagtahan, Lacson, Yuseco, bago tumawid sa Jose Abad Santos, diretso po kayo sa Rahabago at Kapulong Street. Ang mga patungong Rojas Boulevard at Bonifacio Drive naman galing sa Pierre Zone, dapat kumaliwa naman sa A. Soriano. Ang ruleta, may 1 milyon ka. Salin at swertihin sa Spin It, Win It. Bumili ng Enervon Multivitamins. Ilagay sa sobre ang 2 empty flex foils nito. Kasama ang papel na naglalaman ng inyong name, address, age, telephone number at signature. Sa labas ng sobre, isulat ang date kung kailan iuhulog ang entry. Brand name na Enervon Multivitamins at rehiyon kung saan ka nakatira. Sali na! Abangan ang Spin It, Win It sa GMA. Hatid sa inyo ng Enervon Multivitamins. Ka-join ka sa magagandang morning kabarkada ng Unang Hirit at Koji San. Dapat niyong malaman mula sa mga pahayagan at news website. Sa GMAnews.tv, Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. inatasang mamuno ng bubuing komisyon na mag-iimbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian laban kay outgoing President Gloria Arroyo. Mismong si incoming President Noynoy Aquino ang nag-anunsyo niyan. Matatanda ang si Davide ang Supreme Court Chief Justice na nagpanumpa kay Arroyo na palitan nito ang pinatasik na si dating Pangulong Joseph Estrada. Sa Inquirer.net, naging abala si Pangulo Arroyo kahapon sa kanyang last working day bilang Pangulo. Nang tanungin nga ang Pangulo kung ano ang kanyang susuotin sa inaugurasyon kay Aquino, hindi pa nga raw niya yun naiisip. Busy sa Pangulong Arroyo sa pagbibigay ng parangal sa mga taga-COMELEC. Matapos nito, dumiretso agad siya sa kanyang huling cabinet meeting. Kagabi, inasahang dumalo ang First Family sa isang get-together ng mga taga-palasyo. Sa Daily Tribune, incoming President Noynoy Aquino sinampahan ng reklamo sa tanggapan ng Ombudsman. Ang naghain si Attorney Oliver Lozano. Kagnaya ng pagtanggi ni Aquino na kilalanin ang pagkakatalaga kay Chief Justice Renato Corona. Idinawit din ni Lozano sa kanyang reklamo si Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales na nakatakdang magpanumpa kay Aquino mamayang tanghali. At yan ang banner stories ngayong araw ng Miyerkules. At bago pa man po ang panunumpa ngayon ni incoming President Noynoy Aquino ay inununsanan niya kahapon ang mga bubuo sa kanyang gabinete. Sa ilan, sulyap na yan ang kanyang magiging pamumuno at takbo ng kanyang administrasyon. Pero higit dyan, masisilip na rin daw batay sa kanyang mga napili ang kakayahang magdesisyon ni Aquino. Base sa mga napili niyang gabinete at sa iba niyang naging aksyon nito mga nakaraang araw, may maganda ba tayo maaasahan? Yan po ang usisayin natin kasama ang ating resident analyst, Professor Winnie Monsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Susie. Good morning. Good morning, mga kapuso. Exciting times, exciting day today. Exciting talaga. I mean, kasi we have so much hope. Meron tayong napakalaki yung ating pag-asa para sa bayan. At kailangan, kung talagang gusto natin makamit yung pag-asa niyan, our objectives, hindi pwede lang ang presidente ang inaasahan natin. Kailangan tayong lahat. You know, that's to me the most important message, ha? Huwag tayung papabanjing dyan. Tapos reklamo lang ng reklamo. Exactly. Kailangan talagang pinomonitor. Kasi kung talagang tinitignan mo, minomonitor mo, hindi ba, miski yung hardinero, miski yung, kung talagang minomonitor, talagang magaling ang kanilang ginagawa. Because they know you're watching. Pag hindi naman kayo nagwa-watch, patago-tago na lang yan, and then all of a sudden, things just burst. Hindi ba? And the past few weeks, exciting kasi para labas-masok yung mga tao doon sa Times Street at ngayon may napili na gabinete ang Pangulo. Anong reaction niyo po doon sa mga napili niya personalities? Alam niyo, hindi ko alam lahat ng mga taong ito, hindi ba? But I can certainly tell you, I don't know Jojo Ochoa from nobody, right? But Bert Romulo was with Cory, he was with Gloria, and in between, during Ramos' time, he was senator. So talagang nagsisilbi siya sa country niya. At wala akong naririnig ni miski isang ginawa niya. So, I'm... Consistent siya sa work. He was Department of Budget, yung kay Cory. Alright. Department of Finance, si Cesar Purisima, he was, di ba, finansya kay
si Gloria, ha? Oo. And he was a partner with, anong pangalan nitong Sisip Gores, etc. Ang problema ko lang sa kanya is something that first I did not like. I did not like yung pagkahayat din na magtraidor. But more than that, I did not like na criticize niya yung Supreme Court. Meron siyang sinabi yung tungkol sa VAT or something like that, something that went to the Supreme Court. Tapos sinabi niya meron nangyari sa Korte Suprema. Tinawag siya ng Korte Suprema at sinabi niya, show us cause why you're not going to be given contempt of court charges. Bah, bigla na lang siya nag-apologize. Sabi ko, ayoko nung ganyan. No. When you say something, you better make sure that meron kang, may basehan ka. Or don't say it. Hindi pwedeng para sa newspaper lang. You know what I mean? Department of Justice Laila de Lima. Wow, when I heard it. She never was in my mind. But when sabi ko, wow, what a fantastic choice. Because talagang, she's very competent. At saka she's matapang siya. Yes, at saka, and what's more, again, no corruption. In other words, she made it good in the private sector. She went to the public sector to serve. She served very well, and I think she's going to serve very well. Kasi alam niyo, mga kapuso, kailangan talaga, the worst, kala natin, ang problema natin, legislature, ang actually problema rin natin, justice. Because parang, ang justice natin naging transactional na, hindi ba? Kung sinong may pera, kung sinong makakabayad, hindi ba ganun ang nangyayari? Well, I hope, I'm almost sure it will not happen in Laila de Lima's time. Wow. We wish her luck. And I don't, I have not even met this girl. Really. But you like her already. But, from what I read in the newspapers and what I hear, when she speaks, sabi ko talagang may prinsipyo itong babaeng ito. Volksgasmi. What can I say? He was the presidential, he was loyal to the court, to Cory, and he is going to be, tapos apparently after that he became army chief, army chief or something like that. So he has every at saka again, wala akong naririnig masama sa kanya. So, ang pinag-uusapan natin kasi, hindi lang competence po, kung hindi may prinsipyo at saka incorruptible. Yes. Ito, Winnie, walang kaso sa iyo yung mga sinasabi nila kasi na parang all the former cabinet people of President Cory Aquino are now back. Wala namang kaso yun, di ba? Di mo na what all? Most of them, No, excuse me. Who are we talking about? As I said, Bert served all. He served the government. He served the country. Who else? Volt he wasn't with the cabinet. He was. And my God, if I were Noynoy, I would also choose somebody like him, as a, for defense, etc. And for whoever that man was who saved his life, yung during the what is the name of the man who is now going to be chief of his security? I mean, that's a personal thing. Yes, absolutely. Okay. I don't see anybody. The only ones I see from the past, that served only him, is Don Paderanga, who also served, I think, under Ramos, and Era. I don't know. Basta Don Paderanga, who is a good man, he is with NEDA. I think that will be very good. I mean, again, competence. So there's no dubious choice naman here dito sa lineup so far. Among the people that I know, I'm going to have to look at, I don't know. Who do I not know? I do not know Proceso Alcala. Because apparently, congressman siya, etc. I don't know Ramon Paje, but I think he's only warming the seat. He's an undersecretary in DENAN. He's warming the seat for somebody else. To me, I don't feel good about that. Warming the seat. Kung tumakbo ka at natalo ka, he's actually already getting a bit of from environmental. I'm sorry. There's so many things. Okay, we have to finish. Okay. Ayun, so unbelievable. Oo nga. So, yan po, mahaba ang listahan. Isa-isa natin silang babantayan. Ang kanilang performance. At maraming salamat po, Tita Winnie. Thank you very much. Long day for you also. Sige. Alright, ngayon lipat tayo sa ating unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Quirino Grandstand,
Handang-handa na para sa mga saysayang inaugurasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Ang mabusising pagsusuri sa plataporma ng susunod na Pangulo ng Bansa. Gabinete ng Administrasyong Aquino, kilalanin. Dirian ng mga demonstrador at sundalo sa Kashmir, 3 ang patay. Art collection na huling nasilayan ng World War II, ipasusubasta sa France. At star-studded premiere ng The Twilight Saga Eclipse sa New York. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ibigay sa inyo ang mga pinakasariwang pangyayari ukol sa mga paghahanda para sa makasaysayang inaugurasyon ni Benigno Simeon Aquino III bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Ako naman, Arnold Clavio. Sa mga sandaling po ito ay medyo marami po ang nagpapasalamat at tininig ang kanilang mga dasal dahil tumigil po ang malakas na buhos ng ulan kani-kanina lamang. Habang lumilitaw na po ang haring araw dito, ay unti-unti na rin pong dumarami ang mga nagtutungo rito para saksiyan ang makasaysayang araw na ito na panunumpa ni Benigno Aquino at Jejomar Binay. Sa ngayon ay isa-isa na hong napupuno yung harapang bahagi po ng Quirino Grandstand na kung saan makita ho natin na talagang nagningning palalo no? Nung nabasa ng ulan, itong mga bulaklak na inilagay dito sa paligid ng Quirino Grandstand. At isa ho sa mga talagang naguhumayaw na kulay dito, syempre, ang kulay po ng kampanya nitong si Noynoy Aquino, kulay dilaw. Pero may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang wala pa rin pong dalang pananggalang, no? Walang payong at sinamantala lamang yung ilang sa mga itinayong mga tolda rito upang doon sila pasamantalang ay magkubli o kaya ay kumuha ng proteksyon kaugnay ng pagbuhos ng ulan kanina. Okay. Alamin na po natin ang sitwasyon mula po doon sa tahanan mismo ni Benigno Aquino III sa Times Street. At narito po ang report ni Connie Sison. Connie? Sa kasalukuyan nga, Iga, nakikita natin sa likuran ko na nililinis na no, itong gagamiting puting Land Cruiser nitong si President-elect Noynoy Aquino. Ito kanina ay lumabas din around 5:40 in the morning para naman na pagasan at napa-full tank na rin ito, ready na rin ito ayon sa kanyang driver na si Jerry Gasingan. Gumising daw kanina pasado alas 5 ng umaga, around 5:30 in the morning, itong si President-elect Noynoy Aquino at agad na nag-practice ng kanyang speech ayon sa kanyang driver na si Jerry. At nakita rin nating dumating dito ang coaster naman na siyang gagamitin ng mahigit sa 30 na mga former PSG nitong si President o yumaong President Cory na siya namang ding ginamit nitong si President-elect Noynoy Aquino sa kanyang kampanya. At dahil huling araw na nga daw nila ngayon ay sasama ang lahat para naman masaksihan itong inauguration ni President-elect Noynoy Aquino sa Quirino Grandstand. Kaya meron sila ngayong sarili lang sasakyan na coaster dito. Samantala, lumabas din ang ilang mga kasambahay sa pangungunan nitong si Jerry na driver, katiwala nitong si President-elect Noynoy Aquino para magbigay naman ng pakape dito sa mga nag-aantabay na media. Na kinutuwa naman siyempre lahat dito na mga nag-aantabay. Medyo tumila na rin ang ulan at nagiging unti-unti ng abala rin itong tahanan ni President-elect Noynoy Aquino. Nakita na rin nating dumating ang kanyang staff na si Ms. Marlin ng Finance at kumuha ng ilan ng mga payong naman na souvenir gagamitin ipamimigay doon naman sa Quirino Grandstand. At inaasahan na ngayon ay mag-aalmusal na rin itong si President-elect Noynoy Aquino. Bagamat hindi pa natin matiyak kung ano nga ang kanyang aalmusalin. Pero ang sabi ng kanyang driver na si Jerry ay meron na daw niluluto na sinangag, itlog na pula, at nangangamoy daing na rin daw. Pero hindi tayo sure kung ito rin ang kakainin ni President-elect Noynoy sa mga oras na ito. Samantala, inaasahan na aalis naman dito sa Times Street si President-elect Noynoy ng bandang 9 a.m. o 9:45 a.m. kung masusunod naman ang kanyang itinerary. Igan? Okay, maraming salamat. Connie Sison, dyan po sa Times Street. Samantala, dumako tayo dito sa Manila Hotel at narito po kasama natin si Susan Enriquez. Susan? Yes, Arnold.
Sa mga oras na ito ay tumila na rin po ang kanina yung medyo may kalakasang ulan dito sa Manila Hotel. Manila Hotel po ay ilang metro lamang ang layo dyan po sa Quirino Grandstand. At dito po sa ating kinalalagyan sa Manila Hotel, pansaman tumutuloy ang ilang mga pangunahing personalidad na dadalo mamaya sa inaugurasyon. Siyempre kasama po dito si Vice President-elect Jojo Marbinay. Bagamat dito po tumutuloy ngayon ang mga pangunahing personalidad gaya nga po nitong si Binay at ng Aquino Sisters, gayon din ng ilang mga taga-showbiz, ay wala pa po tayong namamataan dito sa lobby ng hotel. Marahil po ay nagkakaroon na sila ng paghahanda sa kanilang mga kwarto. Pero dito mismo sa lobby ng hotel, makikita po natin na abalang-abala na po ang lahat, lalong-lalo na ang security nito pong hotel at maging ng mga tauhan ng Manila Police District. At syempre, kanina pa pong mga 3:00 ng madaling araw ay namataan na natin ang mga kasamahan natin sa hanap buhay na nag-aantabay po dito sa Manila Hotel para po doon sa gagawin nilang pagko-cover sa mga pangunahing personalidad na magmumula dito sa Manila Hotel patungo sa Quirino Grandstand. So yan po ang mga antabayan na natin dito sa Manila Hotel ngayong araw nito ng inaugurasyon ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Back to you again. Maraming salamat, Susan. Samantala, kasama natin umiikot din dito sa isang bahagi ng Quirino Grandstand si Cara David. Cara? Yes, Arnold. Kaninang 3:00 ng madaling araw ay umaambon-ambon dito sa Quirino Grandstand. Tapos biglang lumakas yung ulan ng mga bandang 4:00 ng madaling araw. Ngayon, awa ng Diyos ay tumigil na kahit papano yung ulan. Ayan yung nakikita niyong video kaninang 4:00 ng madaling araw. Yan ang isa sa mga unang dumating dito sa Quirino Grandstand ay isang grupo ng mga senior citizens na nakita nyo naman kahit na umuulan ginamit na lang nilang payong yung kanilang mga tarpaulin. Sila raw ay miyembro ng Pinoy Pinay Volunteers at umulan man daw o umaraw susuportahan nila ang kanilang ang bagong Pangulong Noynoy Aquino at kahit daw umuulan magdadala na lang daw sila ng payong, mababasa daw sila, okay lang daw sa kanila basta daw masaksihan nila ang makasaysayang inaugurasyon. 150,000 na kataong inaasahang darating dito sa Quirino Grandstand para sa inaugurasyon ng bagong Pangulo at bagong Vice Pangulo. At 4,500 ang binigyan ng mga imbitasyon at tickets. Ang mga publiko naman ay pwedeng manood sa Quirino Park kung saan nag-set up ng malalaking LED screen. So yan muna ang pinaka-huling balita mula dito sa Quirino Grandstand. Arnold? Oo, parang nagre-report. Okay, maraming salamat si Cara David. Okay, makasama po natin ngayon, katabi ko ngayon sa Quirino Grandstand dito si MPD Director Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay. Chief Superintendent Magtibay, good morning po. Good morning, Igan, at sa mga nanonood ng unang hirit. Okay. Gaano po kahanda ang PNP? Kamusta yung pag-iikot nyo ngayong umaga? Well, handang-handa na as early as 4 o'clock kaninang umaga ay inilatag na natin yung mahigit na 2,000 na police ng MPD pati na yung augmentation from NCRPO. Yung pagulan na ito, meron ba protection yung ating mga police din? Well, raincoat naman yung ating mga pulis at ito, rain or shine ito, hindi aalis sa pwesto yung ating mga kapulisan. Oy, nakikita nga namin. Okay, meron ba kayo mga itinalaga din na pwedeng pang-ayuda doon sa ating mga kababayan magtutungo rito? Yung madaling makita? Ganito yung ating meron tayong mga control point, meron tayong mga pulis, siyang magtuturo, siyang mag-guide kung kinakailangan sa mga tao manonood ng ng panunumpa ng ating pangalawang Pangulo at Pangulo ng ating bansa. Ilang pulis mo naka-deploy dito? May mga plain clothes ba o naka-civilian? Merong plain clothes lahat makita 2,000 ito. Kasama na yung mga nakatalagang mga traffic policeman sa mga closure at saka routing area natin. Yung mga iba hong nakahalo sa mga tao, natin? Yes, naririyan lang. Okay, doon sa mga nasa bahay pa kayo, papunta rito, meron ba kayong nais ibilin sa kanila, General? Well, ganito, baka magpapatuloy yung ulan, magdala lang sila ng proteksyon, ng payong o ng raincoat para hindi sila babasa. Okay, doon sa mga kriminal naman na may masamang balakin dito? Huwag nilang ituloy dahil mahuli sila, may mga CCTV cameras tayo at may mga plain clothes tayo na magmamanman sa kanilang kilos. Okay, maraming salamat po. Si MPD Director, Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, patuloy siyang ikot dito para siguraduhin yung seguridad at kaligtasan po ng ating mga kababayan magtutungo rito para saksihan itong ang panunumpa ni President-elect Benigno Aquino at ni Vice President-elect Jojo Marbinay. Dumako na po tayo kay Rhea Santos, dado po sa Quirino Grandstand pa rin. Rhea? Yes, kumbaga sa
Checklist ay kumpleto na nga ang paghahanda dito sa Quirino Grandstand. Kahit saan ka lumingon, may mga yellow ribbons. Meron din pong mga Noynoy flags na nakakalat sa field. At syempre, puno na rin po ang gayak ang entablado na gagamitin po sa inaugurasyon mamaya. May mga halaman at bulaklak na inilagay po, ipinwesto ng mga kinatawan ng UPLB. Nakapwesto na rin po ang mga upuan ng mga VIPs, maging mga upuan sa field kung saan mananatili naman ang ating mga kababayan na gustong sumaksi sa inaugurasyon ay nakalatag na. Kanina rin po tinest na ang sound system. Ang mga kasamahan natin sa media ay handang-handa na sa kanilang espesyal na coverage. At kanina nakita din po natin ang mga K9 teams at maging ang Explosive Ordnance Division na umiikot sa palibot ng grandstand. At syempre, dito sa kinatatayuan ko, very visible din ang mga tauhan ng PNP para siguraduhin ang seguridad ng ating mga kababayan na sasaksi sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbina. Yan po ang pinakauli dito. Back to you, Igan. Okay, maraming salamat, Rhea Santos. Samantala, dumako na tayo kay Pia Arcangel. Back to studio, Pia. Salamat, Igan. Planchado na ang mga aktibidad para sa inaugurasyon ngayong araw. Alas 9:45 ng umaga, aalis na sa kanyang tahanan sa Times Street si President-elect Noynoy Aquino at inaasang alas 10:30 ng umaga ay nasa Malacanang na siya para sunduin si outgoing President Gloria Macapagal Arroyo. Alas 10:45 ng umaga ay nasa Quirino Grandstand na sila at bibigyang pugay muna si Pangulo Arroyo bago lumisan pasado alas 11 ng umaga. Alas 11 na magsisimula ang programa sa inaugurasyon sa pamagitan ng pambansang awit. Alas 11:40 manunumpa na si incoming Vice President Jejo Marbinay at alas 12 in punto ng tanghali naman manunumpa si Benigno Simeon Aquino III bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. At narito na po ang latest showbiz news. Ihatid ng ating morning katsikahan na si Luan D. Luan? Thanks, Pia. Shakira, isa na raw football fanatic. Lalo nga raw nagustuhan ng Colombian singer ang naturang sport matapos niyang kantahin ang official tournament song ng 2010 World Cup na Waka Waka This Time for Africa. Ayon kay Shakira, nakamangha ang football because it brings all social classes and nationalities together. Present si Shakira sa concert na idinaos the night before the World Cup opening at nakatakda rin siyang dumalo sa World Cup closing ceremony sa July. Mamaya, silipin ang trailer ng Harry Potter and the Deathly Hallows. That's my chika later, so stay tuned. Mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino, kilalanin. At teen sailor na muntik na mapahamak sa pagtatangka niyang libutin ang mundo, nakauwi na sa kanyang bahay sa Southern California. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Sinasabing nakatadhanang maging Pangulo ng Bansa ang kaisa-isang anak ng lalaki ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Pero paano nga ba tinawag si Aquino para tanggapin ang hamon ng pagbabago sa bansa? Narito ang report. The newly elected President of the Republic of the Philippines. Katulad ng pagkakaluklok sa posisyon ng kanyang ina, wala raw sa plano ni President-elect Benigno Noynoy Aquino III ang maging Pangulo ng Bansa. Matapos pumanaw ang dating Pangulong Cory Aquino noong August 2009, isang mahinang panawagan ang unti-unting lumakas. Ang isang simpleng mababatas naging sentro ng atensyon ng marami. Noynoy for President, ito ang naging sigaw ng ilan. Muling nagkulay dilaw ang maraming lugar. Ikatlo sa 5 anak ni na dating Senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino, si Noynoy. Nagtapos ng Cruiser Economics mula sa Ateneo de Manila University at saglit nagtrabaho sa Central Azucarera Tarlac, kumpanyang pag-aari ng pamilya Coangco. Naging kinatawan muna siya ng ikalawang distrito ng Tarlac sa loob ng 3 termino bago mahalal na senador noong 2007. At kahit 2 taon pa lang nagiging senador, sinunod ni Noynoy ang mga panawagang kumandidato sa pagkapangulo. Tatakbo po ako sa pagkapangulo sa darating na halalan. Mabuhay
ang buhay, maglilingkod sa inyo. Buong mundo ay pagmalaki mo, tayo Pilipino. Agad umangat sa survey ang kanyang pangalan. Dinala raw niya ang tinaguriang Cory Magic sa maraming Pilipino. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Ang paglaban sa korupsyon, yan ang pangako niya sa bayan. At ngayong nahalal na siyang ika-15 Pangulo ng bansa, nakasalalay sa kanyang mga kamay kung mananatili o matatapos na ang kahirapang dinaranas ng marami. Paano niya haharapin ang mga lumang problemang patuloy na bumabalot at nagpapalugmok sa bansa. Pagsusulong ng demokrasya at paglaban sa korupsyon, ilan yan sa mga pinakasentro ng plataporma de gobyerno ng administrasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Narito ang report. Ang plataporma ng bawat Pangulo ang siyang pundasyon ng kanyang pamamahala. Ito ang magsisilbing gabay sa mga aksyon at opinyon ng leader ng ating bansa. Kaya naman sa tuluyang pag-upo ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III, balikan natin ang mga platapormang kanyang sinandalan at nagdala sa kanya sa pwesto ng pagkapangulo. Bilang anak ng mga pinunong simbolo ng demokrasya, numero 1 sa plataporma ni Aquino ang paglaban sa mga tiwaling leader ng bansa. Kaya naman ang ilan, inaabangan ang mga aksyon niya laban sa mga sinasabing korap na politiko. Yung edukasyon ang talagang gusto rin namin tukuyin ng gusto. Yan ang magiging susi sa pagsasayos ng napakarami natin mga problema. Mula sa 10 taong basic education ng mga curriculum sa paaralan, isusulong ng bagong Pangulo na madagdagan ito ng 2 pang taon. Sa usaping trabaho, nais ng susunod na Pangulo na mag-focus ang mga Pinoy sa mga trabahong marami na sa bansa, gaya ng business process outsourcing, information technology, at maging sa health sectors tulad ng nursing. Gayunpaman, hindi raw pababayaan ng susunod na Pangulo ang sektor ng agrikultura. Ipagpapatuloy niya ang pamamahagi ng lupa sa mga dapat magmay-ari ng mga ito. Noon pa man, hayagan na ang suporta ng kampo ni Aquino sa responsableng pagpapamilya. So long as there is no forcing, misleading, misinformation given to people to promote artificial contraception, then I don't see any wrong with it. No? Kung ang ilang mambabatas, mga bagong tax ang ipinapanukala, kay Aquino, malinaw ang polisiya. Hindi tama na magtataas tayo ng buwis sa panahon na hindi pa natin nakukolekta yung mga buwis na nandiyan na. Sa usapin ng Chacha, wala pang konkretong plano si Aquino. Yung pag ginalaw po natin sa ligang batas, yung pupundasyon ng lahat ng ating batas at ating lipunan, pero ka short-term disruptions na may negative impact. Kaya naman ang banta ng pagpapalit ng forma ng pamahalaan, malabo pa sa ilalim ni Aquino. Ang hindi matapos-tapos na gulo sa Mindanao, tatapusin daw niya gamit ang isang malawakang kampanya. Isusulong niya ang transparent na pakikipagdialogo at igagalang ang mga karapatang pantao ng sinumang kasangkot dito. Ito ang plataporma ni Noynoy Aquino. Sabay-sabay nating tutukan kung matutupad niya ang mga pangakong kanyang binitawan. At kaugnay ng pagsusuri sa plataporma ni President-elect Noynoy Aquino, makakausap natin live dito sa studio ang political analyst na si Mon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reform o IPER. Ginoong Casiple, good morning. Good morning po. Sir, ano ho masasabi niyo doon sa plataporma ni President-elect Noynoy Aquino? Unang-una yung kanyang prioridad, pagsugpo sa korupsyon. Achievable po ba ito? Well, makita natin dito sa mga bagong appointees na ang mga pinakabagong mga mukha ay nandun sa larangan ng politika, no? O governance. At isa sa pinaka medyo, sabi nating dramatic appointment ay yung kay former chair, CHR Chair Laila de Lima. Malaki yung pag-asa dito sa usapin ng mga anti-corruption measures. Ganon din sa pagbuo ng isang komisyon na si dating Chief Justice Davide ang nangunguna. Nandun din ang nakasalalay ang mga usapin ng anti-corruption program. Mukhang ito yung prioridad. Hindi lamang dahil ito plataforma before, pero mukhang sa program of governance ng bagong Pangulo, ito ang pinakamalaki niya at pinakamahalagang programa. Pero Mr. Casiple, tingin nyo gaano kaya katagal bago makita ng taong bayan o maramdaman ng taong bayan na unti-unti ngang nalalabanan ang korupsyon dahil syempre yung mga kababayan po natin syempre gusto nila makita agad yung mga resulta. Well, unfortunately, ito naman yung problema dyan. Ang corruption kasi napaka-pervasive na sa ating lipunan kahit sa sulok, ano?
Ang dramatic siguro ng mga cases dito, gaya ng mga CTBN at iba pa, ayun ang unang-unang malamang matutukan. Pero ang kailangan mo sa corruption kasi institutional change mga bagong batas, para pagpapalakas ng mga anti-corruption institution, gaya ng Ombudsman, that will take time. Tingin ko, mga 1 year to 2 years bago magkaroon ng medyo significant na pagbabago. Alright, Mr. Casiple, nabanggit nyo si incoming Secretary De Lima dyan po sa DOJ para po labanan ng korupsyon. Yung sa iba pa po niyang mga incoming cabinet members, tingin nyo makakatulong po sila sa pagsulong ng kanyang plataforma? Well, yung sa economic side, medyo hindi ganun ka-exciting. Yung mga mukha na lumitaw dito, mga dati ng mga cabinet ito ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, at ako'y wala pang nakikita dito na malaking pagbabago. Kasi yung mga anti-poverty program, malamang in the main pareho, unless na mayroong bagong ideya na lumitaw sa mga cabinet members na nasa economic side. Sa kaugnay ng macroeconomics, kagaya nung appointment ni Secretary Purisima, I think ang mas usapin dito ay continuity ng mga economic policies na naging successful din sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Tingin niyo po ba, Mr. Casiple, may mga immediate problems na kakaharapin si incoming President Aquino or kung ano-ano yung mga ito? Well, ang tingin ko, pinakamalaki niyang usapin ay yung tinatawag nating political landmines. Marami kasing mga midnight appointments, midnight executive order, may mga midnight pa nga na batas na ipinasa, na nagkakaroon ng epekto. Magkakaroon ng epekto ito sa pamumuno immediately ng Pangulong Benigno Aquino. At ito tingin ko ang maubliga siyang harapin muna sa pagsampa niya sa pwesto. Alright, well, Ginoong Casiple, maraming salamat po at abangan po natin kung anong magiging takbo pagdating po sa plataforma ni incoming President Noynoy Aquino. Good morning po. Good morning. Samantala, handang-handa na po ang mga e-jeepney na sasakyan ni Vice President-elect Jejomar Binay. May live report si John Consulta. John? Yes, Pia, nakunan nga ng GMA News kaninang madaling araw, pasado alauna ng madaling araw, ang pagdating nga dito sa compound ng Manila Hotel ng e-jeepneys na gagamitin ni Vice President-elect Jejomar Binay para sa pagdadala sa kanya sa Quirino Grandstand. Tinest drive pa nga ito, Pia, kagabi ng mga kanina madaling araw ng mga manugang at anak ni Binay at environmentalist si Red Constantino. Si Constantino ang nag-design ng sticker markings na nakadikit sa paligid ng e-jeepneys na gagamitin. Siya rin ang magmamaneho ng e-jeepney na sasakyan ni Binay. Ayon kay Constantino, prominente ang dilaw at orange sa disenyo sa sasakyan dahil sa kulay ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Kapansin-pansin din na, Pia, ang mga bulaklak at bubuyog sa disenyo na sumasalamin daw sa agenda ni Binay na protektahan ang kalikasan. Ang kulay purple naman ay para daw sa representasyon ng kababaihan sa bansa. Karangalan para kay Constantino ang magmaneho para kay Binay. Umaasa si Constantino na sa paggamit ni Binay ng e-jeep ay makakatulong ito para ma-promote ang pro-environment policy ng papasok na administrasyon. At mas mapalagana pa ang paggamit ng e-jeep sa ibang bahagi ng bansa para makatulong sa pagbabawas ng polusyon at gastusin sa transportasyon. Siya nga pala, Pia, sa ating pinakuling impormasyon mula sa ating source ay ating napag-alaman na bukod kay Vice President-elect Jejomar Binay ay meron ding ilang mga sasakay dito sa e-jeepney na kanyang gagamitin. At ito daw ay kinabibilangan na kung matutuloy ang plano, kasama dito ang isang Boy Scout, isang senior citizen at isang membro ng fraternity na Alpha Phi Omega na fraternity rin nitong ni Vice President-elect Binay at iba pang mga tauhan na siyang sasalamin daw sa mga tao o sektor na isusulong daw ni Vice President Binay sa kanyang pag-upo bilang Vice Presidente ng bansa. At sa ngayon, Pia, ay inaantabayanan pa rin natin ang pagdating ng mga kaanak at mga taga-suporta nitong si Vice President Binay dito sa Manila Hotel kung saan siya ay nagpapahinga kasama ang kanyang asawa na si Dr. Elenita Binay. At yan ang mga, siya nga pala, Pia, nakaredy na rin pala ang barong na susuotin nitong si Vice President Binay at kahapon nga nakunan natin ng paghahanda ng pagpili niya ng barong na kanyang susuotin.
Special daw itong barong nito, Pia. 90% silk at 10% pinya ang gawa itong ginamit na tela para magawa itong barong na ito, at special daw itong ginawa at napakatibay ng pagkakayari na maaari daw tumagal ng mahigit 30 taon kung ito'y may ingatan lamang sa paggamit. Kaya excited na ang lahat at kasado na ang kampo ng Vice President Binay para saksiyan ang pinakamasaysayang araw ng kanilang ng dating alkalde ng Makati na ngayon ay pinakabago ng Vice Presidente ng bansa. At yan ang mga pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Manila Hotel. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, John Consulta. Nakasalalay daw sa mga miyembro ng gabinete ang maayos na pamamalakad ng gobyerno. Kilalanin natin ang mga bubuo sa gabinete ng Administrasyong Aquino sa report na ito. The newly elected President of the Republic of the Philippines. Sa pagsisimula ng termino ni Pangulong Noynoy Aquino, mauupo na rin ang bagong miyembro ng kanyang gabinete. Sa isang press conference kahapon, inihayag mismo ng bagong Pangulo ang mga taong makakatulong niya sa pagpapalakad ng bansa. Kabilang dito si Brother Armin Luistro bilang DepEd Secretary. Kung si Dinky Soliman ay magbabalik bilang DSWD Secretary, mananatili naman sa pwesto sina Secretary Alberto Romulo ng Department of Foreign Affairs, habang si Major General Rick David ang papalit kay General Delfin Bangit ng AFP. Ilan pa sa mauupong bagong kalihim ay sina Cesar Purisima sa Department of Finance, Florencio Abad sa Department of Budget, Jose de Jesus sa Department of Transportation, Volter Gasmin sa National Defense at Cayetano Paderanga sa NEDA. Si Proceso Alcala naman ang hahawak sa Department of Agriculture, Enrique Ona sa DOH, Dr. Mario Montejo sa DOST, Rogelio Singson sa DPWH at Alberto Lim sa Department of Tourism. Kasama rin sa listahan sina Gregorio Domingo para sa Department of Trade, Jose Almendra sa Department of Energy, Virgilio de los Reyes sa Agrarian Reform, Patricia Licuanan sa CHED at Attorney Kim Jacinto Henares sa BIR. Na-promote naman bilang kalihim sina Yusek Ramon Pahe ng DNR at Yusek Rosalinda Baldos ng Department of Labor, habang ang pwesto sa DILG na minsang inasam ni Vice President Binay napunta kay President Aquino. Ayon sa political analyst na si Mon Casiple, balanse ang pagkakapili ng bagong Pangulo sa kanyang gabinete. Yung tatak nitong kabinet na ito ay balanced na composition. Merong substantial talaga na representasyon dito sa kabinete. So we expect them to hit the ground running. At sa gitna ng samut-saring problema ng bansa, ang mga bagong opisyal na ito inaasahang makapagbibigay ng tunay na pagbabago at agarang reforma. International pop singer na si Cherise Pempenco nakatakdang kantahin ang ating pambansang awit mamaya sa inauguration ni President-elect Noynoy Aquino. Espesyal ang areglo ng lupang hinirang na ginawa ni Maestro Ryan Cayabyab. Inamin naman ng sikat na singer na kinakabahan siya, pero gagawin daw niya ang lahat para maawit ng tama ang national anthem. Isa si Cherise sa mga aabangang performances mamaya sa Quirino Grandstand. Pumunta naman tayo sa World of Witches and Wizards. Trailer ng Harry Potter and the Deathly Hallows inilabas na. Iikot ang kwento sa adventures ni Harry at ng kanyang best friends na sina Ron at Hermione para pigilin ang paghahari ng evil na si Lord Voldemort sa Wizarding World. Susubukan nilang makuha ang Horcruxes na naglalaman ng mga bahagi ng kaluluwa ni Voldemort. Hinati ang 7th book sa 2 pelikula. Ipapalabas sa November ang first part at sa July 2011 naman, i-re-release ang part 2. Samantala, Kylie Minogue nagkwento tungkol sa kanyang bagong album. Aalamin po natin yan. Samantala, balik muna tayo kay Pia. At ito naman po ang ating hirit mamaya. Ang latest sa Quirino Grandstand, ilang oras bago yung inaugurasyon, aalamin natin. At CD ng classical music sa Japan na nakakapagtanggal daw ng stress sa mga aso. Abangan po natin lahat ng mga yan mamaya. Samantala, narito naman si Lynn. Meron siyang mga espesyal na souvenir items para sa makasaysayang inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino.
handa na. Punta na kayo sa Quirino Grandstand. Samantala, salamat Pia. Kung dati ay nagkaroon ng Cory Dolls para sa yumaong dating Pangulong Corazon Aquino, aba hindi po papahuli ngayon ang kanyang mga anak dahil meron na tinatawag na Aquino Dolls. Diba, Mare? That's right. Maring ganyan, ibibigay sa atin ni Mr. Warren Silva, Operations Manager ng Precious Moments. Good morning, sir. Susie. Precious Moments pala ito, mga ito? Yes, Ma'am Susie. Ay, sikat yun. Tsaka, medyo high-end. Ang That's Precious Moments. right. Ang ganda nila. Ito, nasan si Madam Cory? Ito, This Madam one. Cory. Anong kaibahan nitong bagong version ni Madam Cory dun sa nauna lumabas na Cory doll? Okay, so ito po yung second edition ng Cory Dolls. Ang difference po nito is 9 inches. Before po kasi 16 inches. 16? Yes, 16 inches. Ganito talaga? Yes. Ganito kataas, Yes, opo. Oh, Ang amount po niyan is $3,200 before. What? Now, $3,200? yes. Ito ngayon, Now is 650. So, collectible pesos o siya Yeah, talaga. peso. This one is Pesos peso. na. Yan, so collectible siya. Yes, So, yung mga collectible. nauna dati, mga ilan ang ginawa ninyo ganito? It's 100. This one is 500. 500 pieces. Then yung first issue namin is 100 pieces. Very exclusive. Yes. So ito, available na kaya ito? Yes, ma'am. Available. We can buy it anywhere? Yes. Oh, okay. Saan, ito naman mga iba, may Noy Noy dolls tayo, dalawang version. Yes, dalawang version ng Noy Noy doll natin, ma'am. Ang una po is ito po yung tagumpay ng bagong bayan, tagumpay ng taong bayan. Cute, tungo nakabarong sa siya. tagumpay. Okay. Inauguration Yes. forma niya ito. Ito, Then this campaign one forma. is yung legacy ng parents niya. Representing ang family. Uy, ang ganda ng hair niya, ha? Yes. Ganda ng hair ng dad, Inayos ha? talaga namin. Oo, At grabe. bukod dyan, syempre, ang kanyang mga kapatid ay meron ding dolls. Yes, hindi rin mapapauli ang Sisters Aquino family. Oh my Sister God. Aquino. Sino-sino itong mga ito? Okay, pakilala ko ang ating mga nagagandang Aquino sisters. Ito po si Pinky, ito po si Biel, ito po si Chris. Kaya brown hair. Yes, ang buhok. siya po ang kakaiba. Napakagandang Chris. Ay, then, ito po si Ate Paulsie. Ang cute naman. And they also retail the same amount, 650. No, this one is 850 and this si Aquino sister is 650. Pero yung availability niya, pwede ba siya mabili agad-agad? As of now, i-ano muna namin sa ating Aquino family para sa Ninoy Aquino Foundation. So doon sila mabibili. muna. Yes, yes. Sila muna for the meantime. Alright. Thank you so much, Exclusive. Warren. Thank you, Ma'am Susie. Thank you. At syempre, kung meron tayong pwede display sa bahay, meron din tayong suotin sa ating mga katawan. Cha-ching! Charan! Para tayong mga Wonder Woman. Oo nga! Kaya para dyan kasama po natin ang mga taga-Pinoy shirts na ibibida naman sa atin ni Mr. Ralph Cadayona, Creative Director mula sa Advocacy Beyond Borders. Good morning. Good morning, Lynn. Yan, napakaganda naman itong mga t-shirts na dala ninyo. Tell us, is this also yours? Opo. Ayan, tell us about this. At pagkakaiba siya dahil umiilaw-ilaw siya. Yung dog tags namin, it's made from a material that lights up. It's very energy efficient. Tapos makita naman na makabayang Love naman. it. Pero may battery ito. Oo. Tumatagal naman siya ng mga 40 to 50 hours. Wow! So, ibig sabihin, mula ngayong umaga hanggang bukas sa umaga doon sa Quirino Memorial, pwede yung suotin yan. Di ba nakikinang kayo sa gitna ng gabi? Mikey Street Party ka, hanapin niyo ako yung kumukuti-kutita. Ayan siya. Magkano yung ganito? It's around 700 pesos. 700. And then the Pinoy shirts, we featured this yesterday, no? Tell us more about this. Yung Pinoy shirts naman namin, it's an advocacy that helps Gawad Kalinga and nice. Ninoy and Cory Foundation. So, it's always yung face ng ating President-elect or iba? Si President-elect po yung aming feature. Talagang Pinoy shirt There's siya. white version. There's also a white version, Yes, tama ba? yes. And saan available? It's available online sa abebo.org and may office po kami sa Mandaluyong. Or you can call us at 706-1487. Alright, Thank you so salamat much. sa'yo. At ito naman tayo ngayon sa mga pwede nyo ilagay, iburloloy sa inyong katawan, Yes, Mare. I love it. Love it. Alright, sige. Itong suit-suit namin ni Susie, Mare. Ayan, ito. Ayan, mga relo. Pati itong shades. Yan, bagay Ay, sorry. sa'yo. O yan. Iba pa Japan yung ginawa ko eh. Laban pa. Laban tayo ngayon. Mga souvenir items po kasama natin this morning si Mr. Ruvel Curay. Is it Curay? Yes, good morning. From PAP Trade Enterprises, and good morning sa inyo. Yes, good morning.
morning, Lynn and Susie. First, we'd like to thank you for inviting the three of us here. I'm with my wife, Cheche, and we're happy to show you our items from Pop Trade. These are, we boast of the best quality and the most affordable in the market at the moment. I'm not sure if there's any more, any other item that would be much cheaper than what we have. You mentioned affordable. Sige, tell us, magkano yung mga pins mo at saka mga Oo nga. Tsaka ito mga... Tingnan natin. Sige, Well, magkano siya? Sige, pahayaan niyo pong magyabang yung misis ko. Go, Cheche. Pricing specialist. Yes, ma'am. Itong mga pins namin, actually, we can give it for as low as 5 pesos. Wow! Yes, ma'am. Ganyan po kamura sa amin. Dano tayo sa ano? Halika po tayo sa Karina Grandstand. O ano pa? Ito. Saka itong keychains po namin, we can give it for as low as 7 pesos. Wow. In bulk ba yan? In bulk. Yes, ma'am. In bulk. Pero yung in bulk naman namin, it starts at 100 pieces. It's not so bad. Pero kung pa isa-isa, pwede rin? Yes, ma'am. Pwede rin po. Wow, okay. How about to mga fans, tsaka yung mga bags naman? These are all handmade items, ma'am. First, I'd like to boast of our pins. Marami na po sa market yung mga button pins, but a few handful, if not, siguro baka kami lang sa ngayon na merong gold pins, metallic pins. So, alright. Okay. there's a different process involved in that. I'm sure it is. Pero yung magkano nga pala yung mga bags yun? For this one, we're selling it at only, surprisingly, 100 pesos only. And it's a reusable bag, which is kailangan sa New Philippines, less waste. That's true. Let's talk about the watches kasi these are great, tsaka good price siya. How much are the watches? Best prices in the market, as I mentioned, it's the prices range from 200 to 350 pesos. Nasaan yung 200 dito? Bibigyan mo rin kami, Mare. Kailan ba birthday mo? December pa, December pa. Ha? Advance birthday ni Dexter. Advance birthday, everybody. And then we have mugs also. Yeah, again, those are metallic printed and very rare. I like this. Very nice. How much are these and how much are the For the metallic printed mugs, we sell it at 250 pesos each. The tumblers are 150 pesos. 150, not bad. Pwede na tayo magkape. You know what, Mare? Kunin natin lahat to. Dali natin sa Karina Grandstand. Benta tayo. I think that is an excellent idea. Very much sa inyo. Maraming salamat for bringing your items for us today. At syempre, ito yung mga souvenir items na posibleng mapa sa inyo, di ba, to commemorate the moment. And speaking of, ito na ang moment. May nagbabantay sa labas mismo ng bahay. Maring Noy. May kumakanta sa labas ng bahay niya. Meron, syempre, nanhaharana. Maring Connie, alin ang gusto mo dito? I-reserve na kita. Ano? Hindi pa tamatapin. Kung kanina ay tahimik dito sa Times Street, ngayon naman napaka-festive na ng mood dito dahil sa dalawang grupo na po ang nag-aalay ng kanilang mga awitin para naman kay President-elect Noynoy Aquino. At kabilang nga dito si PO2 Nestor Tarakan na narinig po natin ngayong umaawit ng Don't Forget to Remember Me, na siya daw paborito naman ni dating Pangulong Cory kasi siya po ay isang dating PSG po ni dating yumaong Pangulong Cory Aquino. Kaya pakinggan po natin ngayon ang kanyang inaaalay na awit para sa pamilya Aquino. Alright. So, narinig po natin si SPO Nestor Tarakan, ang dating PSG naman ni dating Pangulong Cory Aquino na siyang nagbibigay naman po ng kanyang pagsuporta ngayon kay President-elect Noynoy Aquino. At mamaya ay kakantahin niya daw paglabas naman dito sa Times Street ang kanyang orihinal na komposisyon na pinamagatang Pinoy ang simula para kay President-elect Noynoy Aquino. Magbabalik po ang unang hirit.
sigsiglangin yung gising kasama ang unang hirit at ang Alright mga kapuso, sakto ito para sa inaugurasyon ni Pinoy mamaya ang mga commemorative envelopes and stamps ng Philippine Postal Corporation at una nyo po makikita yan dito pa sa unang hirit. Ibibida sa atin yan ang Acting Manager ng Philatelic Department ng Philippine Postal Corporation, si Miss Elenita Sandiego. Good morning po ma'am, welcome back. Good morning, yes Miss Susie. Gusto ko pong ipayalam sa inyo na ang Philippine Postal Corporation ay maglalabas ng limited edition na commemorative cover commemorating the inauguration of President Noynoy Aquino. So ano ibig po sabihin ng commemorative cover? Ito po ay special kind of envelope na nagsisignify po ng occasion na sineselebrate natin ngayon. So ito po, nakalagay po dito His Excellency President Benigno S. Aquino III, 15th President, Republic of the Philippines. So limited edition po ito, 2,000 pieces lamang. Kaya for sale po starting today? Starting today po at nasa website na rin po namin ngayon. Opo, saan po pwedeng bilhin? Sa Philippine Postal Corporation po, sa Liwasang Bonifacio, bukas sa yan main today. Office. Pabubuksan natin today. meron po kaming stamp nga, meron po kaming tellers na magbebenta ng stamp. Aba, unahan yan. And sa Quirino Grandstand, yung pong mobile van namin, maaring umikot din po doon kung makasingit kami. 2,000 lang kayo na magkakaroon yan. Balita po namin, Presidential Inaugural Stamp magkakaroon din po? Magkakaroon din po tayo. Kailan po yung magiging available? Within the month of July po, kapag nakapag-desisyon na rin ng stamp committee headed by the Postmaster General Hector Villanueva. Yeah, maraming salamat po, Miss Elenita Sandiego. Thank you very much. O yan, tagi-tagisan na tayo, girls. Sige. Sagot ko na yan. Sige. Sagot na daw! Wait lang. Thank you. Ay, sorry po. Thank you so much. At mga kapuso, naku, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutok dahil ilang oras na lang po manunumpa ng ating mga bagong pinuno. Sa ngalan po ni Igan, Rhea, Cory, Susan at iba pa nating mga kapuso, maraming salamat po sa panonood at manatili po kayong nakaantabay dito sa GMA News and Public Affairs Special Coverage, Panata sa Pagbabago, The Aquino Binay Inauguration. At bukas po, magkita-kita muli tayo dito sa Unang Hirit! Ang programang ito ay inihatid